Magandang umaga po, Yusek Andy Ortega. Hi Ted, good morning. Good morning sa inyong lahat dyan. Magandang umaga. Opo, at maligayang bati po sa inyong pakakahirang, sir, sa DOTR bilang Undersecretary. Ay, salamat Ted. Thank you very much Ted. Opo, sige po, ano po ang reaksyon muna ho ninyo dito po sa dalawang grupo ho na naghayag po ng 2 araw na welga starting Monday bilang pagkontra nga po sa deadline ng consolidation at pagkontra po sa PUV Modernization Program? Unang-una, I think they made that announcement a week or two ago, no? Parang nagsabi nga sila na plano nilang gumawa ng mass action dahil nga dun sa deadline. So sumagot na yung office natin ng LTFRB, kay Chair Guadis, wherein one of the things that we will be doing is, kasi medyo alam naman natin kung anong lugar, no, yung sila merong mga supporters, so maghahanda tayo ng libreng sakay para to help our commuters. But basically, I do believe yung sa interagency, no, ng gobyerno, kasi they've been doing this for siguro mga 1 year na rin. So handa naman po yung ating MMDA, sila Chair Artes, yung mga LGUs po, at saka PNP. So we will just have to do the things that we've been doing. Magiging peaceful naman po yung kanila magiging rally. Ang claim po ng dalawang grupo mami ang nag-consolidate, lalo pa daw pong nabawasan. Pati ho yung mga sumali nung una, umatras na kasi nga sa mga problemang kinakaharap nito pong inyong consolidation. Kasama po dito ang yung nga po, no, hindi kumikita, malaki po yung utang, ang iba nga po yung nagsauli ng mga units. Ano po yung reaction doon? Unang-una, no, nung narinig ko yan, siguro a month or two ago, mga 1 month, tamang-tama, may meeting ang LTFRB with the regional directors. And I was there, no? So sabi ko, ano tong nababalitaan ko about withdrawal? So parang binigyan ko sila ng percentage, or rather I asked them, ano ba, gano'n ba ito malawak? So, well, everybody, no, buong region, or rather lahat ng region nagsabi, Chair, maliit lang naman po, kokonti na lang po. Kunyari, sa isang region may 50, may region mayroong mga 50. Bawat region yun, ha? So parang sinasabi sila na hindi naman po ganun karami. Then eventually, I asked, ano ba talaga ang sitwasyon? Ano ba to? Nag-withdraw tapos ayaw nang sumama in any groups. Nung nag-second meeting kami, that was 2 weeks ago, ang nangyayari pala, based on the info na na-struggle ko, Ted, is that aalis sila sa isang, kunyari, kooperatiba. Kasi may mga problema sila with the leadership, and then lilipat pala sa ibang kooperatiba. So yun yung sitwasyon ng ating mga ibang kasamahan regarding the consolidation concern. Okay, sige. So yan po ang sinabi lang sa inyo nila Mr. Guadis. Yeah, yung mga RDs po niya kasi I think they're more than 12. Opo. Pero kung yan pong sinasabi niya, meron bang actual na datos na ibinigay sa inyo sa percentage of consolidation per region? Sa percentage, ang latest that I got, no, I'll just have to say this muna sa nation, no, kasi nationwide, I just got this 2 days ago. Ang pinaka-exact number of percentage nationwide, and this is all modes, kasama yung JIP, UB, etc., it is almost 78%. Yun yung latest na natanggap namin, which we announced to the media. So from 76 sometime January or February, it's now to almost 78%. Okay. When you talk about nationwide, sa buong Pilipinas, maari pong tumaas nationwide dahil sa ilang pong region na mataas, pero sa Metro Manila, ano ang porsyento po ninyo? That's a good question. Ito, si RD Tamayo, I remember, she presented, siya yung halos nasa dulo ng meeting, from 52, I think nag-54. Nadagdagan ng mga 2% lang. So it is from the 52, which was I think the end of December, so or rather January ata. So it's now nasa 54. So nagkaroon ng slight increase tayo sa NCR po. Opo. Pero sir, ito ho ay nanggagaling sa December figure ho natin na from 26% na pinakahuli. Sir Yusek, ito official ito, ha? Yes. From LTFRB, official po ito, submitted to Malacanang as of December 31, 26% pa lang, ha? Pero from that percentage, tumaas ng 54, kano nyo? Yeah, tama ka. I now remember that was the percentage given to the president. From what I remember, no, I'll double check my records, but definitely nakita ko yung numero nasa mga
a little more than 50%. Okay. But still, Mhm. sa lahat ng mga regions, kasi parang kailangan namin maraman ang percentage para titingnan natin ano ba yung perang problematic or okay. It is NCR still, after how many months, na pinakamababa, ngunit it has come to that high Okay. of a percentage na. Okay, sige. So kung assuming po na totoo itong 54% no na consolidated sa Metro Manila, if you're talking about 41,835 na ito ho, 'di ba sila naglilinis sa LTFRB, naalala ho ninyo? Ang gulo kasi ng record. Yes, I remember that. Sige, so I remember yung interview yes, natin, Ted. apo. So ito po yung kanilang nililinis sa 41,835,000 na mga jeepneys for Opo. Metro Manila. Kung 54% yan, so meron pa ho tayong 20,000 mahigit na mga jeepneys na posibleng ma-disenfranchise come May 1. So ang tanong natin nga dito, ready ba ang gobyerno po dito? No, tama ka, no? That was the thing that we talk about. So, ang naalala ko rin, after the interview, parang nililinis nga nila. I remember the word that we used, no? Nililinis nga nila. Parang 20,000 yung hindi pa, nag-consolidate. Pero nung tinignan nila yung numero ng actual na prangkisa na nag-register talaga sa LTO, kasi doon mo malalaman kung binabiyahe po talaga, they came out with around 10,000 or more na hindi pa talaga nag-register pala ng 2022-23. That's why remember, parang may lumabas na information na kung ibabase natin sa prangkisa na talagang nag-register at Okay. nag-consolidate, parang umabot ata ng 90%. But still, we are not looking at that 90%. We have to look at the 50% plus because yun yung actual na prangkisang pending or nakalagay sa LTFRB. Kaya nga, dahil sa sitwasyon na yon, we will have another meeting para bago po yung deadline ng April 30, magkaroon pa ng more solution or rather more actions, lalo na sa parte ng NCR, LTFRB, para matulungan natin yung ating mga commuters on Okay. after April 30, Ted. O sige po, sige. So kumbaga magpapa-update na ho kayo ng actual figure. Bagamat wala na po talaga itong extension, di po ba? No, yun po ang klaro. Yes, Ted. Alam mo, nandun ako sa town hall meeting and it was asked by one of the transport leaders. Talagang sinabi po ng Pangulo, talagang wala na pong extension. Sige, okay. Sir, yung pong route rationalization plan, ito ho napaka-importante nito. Dito ho napag-usapan din natin. Kumusta po so far ito pong ang pagkakaroon ng mga local route plan ng mga LGU? Dahil ang huling figure po dito as of December 31 no po, sa 1,575 na LGUs, 162 pa lang ang merong local route plan. Tama yun. I think a little higher na by today because may nakita akong memo from LTFRB. Kaya nga, nung nag-usap sa Congress, remember, nagkaroon po kami ng 4 na hearing sa Congress and that was precisely, talagang paulit-ulit po sinasabi ni Congressman Acop, no, because he has this belief and we respect that, no, na parang para sa kanya, dapat unahin yung LPTRP. So, after the consolidation, kasi medyo kailangan na magtutok ng consolidation po, definitely, LPTRP will be the highest level of priority because kailangan po natin tumaayos with our LGUs. And luckily po, nagkaroon po tayo ng mga several communication with Secretary Abalos at alam naman po niya, yung pinaka-importanting parte ng LPTRP is pagtutulong ng LGU. So that will be the focus po ng DOTR/LTFRB to talk to the LGUs para yung mga daan-daan na pending ay mapabilis na at hopefully matapos na yung LPTRP on several or cities nationwide po. Sandali lang, are you aware po, Yusek, na for Metro Manila, ang route rationalization plan must emanate not from the LGUs but from LTFRB, DOTR? Yeah, tama po yun. Yung USEP area po, Yes, po yes. yun. So, tama po kayo. Combination sa LGUs outside, yun po talaga is LGU and LTFRB. But dito po sa USEP, it is really a task of DOTR and LTFRB po. Yun, sir, wala pang inilalabas ang LTFRB na route plan, sir, for Metro Manila, Sa totoo lang, yun po yung sitwasyon ngayon. Kaya nga, they have to double time. Ngayon po, meron akong task, no, regarding that LTFRB. Kailangan po natin mapabilis
because especially kailangan po natin masabi na dito sa ating mga kooperatiba, korporasyon regarding the numbers that are needed for them to have the proper number po sa mga vehicles po. Yes, sir. So Yusek, can you enlighten us? So paano ka makapagde-deadline ng consolidation? Paano ka makapag-disenfranchise ng mga jeepney drivers and operators sa NCR na may pinakamarami pong jeepney units kung wala ka pang route plan? Yung nga sinasabi ng mga congressman nila, Congressman Acop, at maging ng mga eksperto na ito dapat ang una. Paano ka mag-a-assign ng mga jeepney cooperatives sa particular na ruta, wala ka pang ang route plan? Kasi mangyayari po doon, so number one nga is consolidation. No? So once route will have either kooperatiba or korporasyon, ang mangyayari po, once the MUSEP will be given the LPTRP or route rationalization at nagkaroon na po ng numbers, so they will be advised, told na ito po yung number. No? So magkakaroon po tayo ng adjustment. No? It's either A, dadagdagan po kayo or babawasan po kayo ng konti, or magkakaroon ng ruta outside ng mga hindi nag-consolidate at kailangan po bigyan natin yun ng mga kooperatiba or corporation for those routes to be filled up. So those will be the changes that will happen once natuloy na po natin yung route rationalization, especially dito po sa Metro Manila. So, sir, it is really, yes, sir. Opo, sir, madaling sabihin yan, pero sa actual implementation, hindi madali yan. Kasi kapag nag-deadline ka na sa April 30 at wala ka pang route plan, at meron kang mga kooperatiba na supposed to be bibigyan ng ruta, tapos wala na maraming disenfranchise, hindi ka basta-basta makasasabi na, oy, bukas dito ka bumiya. Hindi po ganoon kadali iyon, sir. Kaya nga po, ang wisdom dito, doon sa original po na plano nga nila Togade, kung babasahin natin, ang first thing, ang first order of business is the route plan. Definitely po, that was, I think, done during the time of Secretary Tubagade, no? But during this time po, ang ginawa po ng ating office is that kung isasabay-sabay po natin, we can really do that parang almost sabay-sabay po. Because at the end of the day, ang importante po is we should know sino po ba ang interesado. Kasi po, once interesado or hindi interesado, then we will have the numbers. Now, when we have the numbers and there will be certain routes na kailangan dagdagan, then ito po mga kooperatiba po or korporasyon, they will be the ones given preference dahil sila po yung nag-agree to be consolidated. Sila po yung mag-assume. Alam po yan ng mga kooperatiba. In fact, they are very much willing to assume routes that are needed or rather needed na magkaroon ng unit or maybe areas na dadagdagan pa yung kanilang unit. So, importante po talaga ang first step is the consolidation para alam po natin sino po ba ang sasama sa programa or hindi po. Paano mapapatupad yan? Number one, magiging klaro, kulang ang mga units. That's number one. Kulang po sigurado, di ba? Kulang yan. So, kung mauuna muna consolidation, tsaka ka mag-a-assign ng mga ruta. Parang, sir, sorry pero parang wala sa hulog. Parang wala po sa common sense. Paano namin intindihin yan? Opo. Yeah, what you're saying kasi is pwedeng kulang, pwede sobra. But remember po, ang gagawin po natin dito, in fact sa Metro Manila, when it was presented, may mga routes po tayo na hindi nag-consolidate, but there are like maybe 1 or 2. Kasi kung titingnan po natin talaga yung mga ruta na hindi nag-consolidate, there are really routes na in fact may mga ruta pala dyan na hindi na talaga ginagamit or nagagawa for the past years. No? So because of those information, parang nandun po yung confidence natin sa LTFRB, lalo na sa NCR, that this could be assumed by cooperatives na merong consolidation na medyo either malapit or katabi to assume those routes po. So yun po yung situation or rather the things that will be done, especially by LTFRB regarding the concerns that you are raising about yung paano po, yung kung pala nag-consolidate or baka konti lang po. Ang sinasabi ho ninyo, maaring isang kooperatiba na might assume yung ruta na malapit sa kanilang existing route. Sir, doon pa lang po sa doon pa lang po sa ganung statement, parang mahirap na yon kasi yung ruta from point A to point B and then mag-a-assume ka sa ibang ruta, yung mananakay nun. Sir, hindi niyo ba na-imagine kung gaano kagulo yon?
In the first place po, it's best nga na malaman natin who are there to consolidate or nag-agree rather than baka mamaya meron tayong LPTRP tapos wala naman palang interest yung present na nagpapatakbo sa ruta na yon, and then sayang lang po na hindi pala siya tatakbo dahil ayaw mag-consolidate. So it's really best na malaman po natin sino po ba ang willing sumama sa programang ito, and then we will have the numbers, and then very much willing, or rather, alam naman po nila kung ano yung mangyayari, that they will be asked to assume, and I'm sure 100% will say yes, to assume on those small routes na sila po magti-take over po. There will be a process by LTFRB naman po. Okay, sige. So ganito po, no, para mas madali maintindihan ng mga kababayan natin, ang wisdom, ang katalinuhan po sa route plan ay para malaman mo kung ilang bang units ang dapat na bumiyahe, saan-saan ito, nang sa ganun po mayroong order, no? Hindi sobra. Kasi po ito po utang ito ng mga units, kinakailangan po kumikita ang kanilang ruta. So kaya po may route plan para malaman mo kung ilang ba dapat ang kailangan ng mga bumabiyahe, nang sa ganun masiguro po ang kanilang kita, at ilang baho ang kailangan, nang sa ganun din po tama ang serbisyo sa mga dami ng commuter. So yun po ang wisdom doon. So, po yun. Kayo po ngayon baliktad, no? Ang gusto ho ninyo mag-consolidate muna, tsaka na magkakaalaman kung saan ba dapat silang bumiyahe. Ano ba ang problema sa gobyerno na hindi nyo mauna-una yung route plan na sa logic naman, pati mga congressman sinasabi, yun naman talaga ang logical dapat. Mauna ang route plan bago ang consolidation. Ano ba ang problema sa gobyerno? Bakit po hindi matanggap yun o hindi gawin muna yun para po maging maayos po ang lahat? Alam nyo, kaya nagkaroon ng decision that when the 70% was reached last year po, at releasin tayo ng DOTR, LTFRB sa Presidente, and the President approved because there were studies na even at 60 or maximum of 65% consolidation, kaya na po. Because in the first place po, unang-una, there are really routes na excess na. No? Nakikita naman nila, idol yun. Sabi ko nga sa inyo. Sa Metro Manila, if we will look at the numbers na talagang actual na bumabiyahe, at saka actual na nag-consolidate, umabot na ata tayo ng 90%. So that is really a sign na yung numbers ng sinasabi natin, or rather, may franchise, no? Or may ruta, talagang sobra-sobra. And also, yung papalit po ng mga sasakyan, para lang po makita natin bakit ganun yung pag-handle, ang mga papalit po ng sasakyan, example lang po yung sa Class 2, kunyari, yung Class 2 natin ngayon, yun po yung mga jeep, mga 20 plus ang pasahero, ngunit ang papalit po is a modern vehicle po na mga nasa 30, more or less. So those are the things that LTFRB considered. Unang-una, talagang may excess sa mga ruta. Pangalawa po, yung papalit po ng sasakyan will be a greater in terms of numbers, which will cover, kunyari, 10 na lumang yung sasakyan po, tapos ang papalit ito lang, it will still cover the need of the riders. So yung po yung siguro kailangan lang natin maiklaro why na tipo bang even at 70+% approved, okay na po yun, and why, bakit sabi nyo nga po, wala pa yung LPTRP, pwede na, because meron pong studies ang LTFRB that can still be done, implemented, even with such numbers, kasi nga po, meron talagang excess tayo. That study, is it done by a professional group? Scientific po ba yan? O anong study binabanggit nyo? Can that be made public? I'll be honest with you, no. This is what LTFRB sa pag-meet po namin. But I will double check para sa inyo po yun. Because regarding naman po kasi sa ganyang klaseng concern sa ruta, sa unit po, I'll be very honest with you, Ted. It is the expertise of LTFRB. Yes, sir. Tagal na po nila yan, sa years po nila yan, they can really make conclusions po. Opo. But, LTFRB can make conclusions based on distorted facts. Also, kasi itong sinasabi natin na plano, na una yung route plan, is based on a study conducted way before pa sa inyong administrasyon. Kaya ito, may science ito, may mathematics ito. Itong LTFRB, based on what? Based on presumption? Based on experience? I mean, iba ho yung usapin ng based on actual study, scientific,
at doon sa presumption o assumption. Tama ka, Ted, regarding such argument, just to be clarified, yung sinasabi po natin yung LPTRP, yung una, that was the time of Secretary Tugade, and ngayon po, nagkaroon ng changes because obviously on the part of DOTR/LTFRB, there are studies, there are findings, that's why they made conclusions, we made conclusions, na tipo Okay. bang, pwede nating isabay ito. Opo. Parang siguro it's hard naman po mag-accuse tayo ng ganun sa ating mga kasama sa LTFRB. That's why on the part po ng DOTR po, syempre po, dahil ang LTFRB kasama namin, nasa opisina po namin yun, ginagabayan po namin sila. And as of now, base po sa mga meetings namin and the things that they've been reporting, especially kay Secretary Bautista, buo po yung aming pagtitiwala sa kanila. That's why we were able to report it to the President, and the President supported that report and made that decision. But still, dagdag ko lang po, Ted, rest assured, hindi po kami para bagang it's unfair kung hindi kami nakikinig ng mga ganyang klaseng concern because we have that responsibility naman po to make sure everything is good, is fine, dahil gaya mo, ang concern po natin siyempre po yung mga commuter. Opo, yes sir, yes sir. May tanong lang po si Chacha before po I shift dito ho sa concern ng Francisco Motors. Go ahead, Cha. Opo. Yes po. Yusek, tungkol dito sa mga sumali na sa kooperatiba pero nagkakaroon po ng problema sa paghuhulog nung kanilang monthly dito nga sa taas ng presyo nito mga modern jeepneys. May datos na po ba tayo kung ilan yung mga reklamong natatanggap natin dito sa mga drivers at operators na ito? Yeah. It was asked earlier by Ted, I'll be very honest with you, wala akong datos in terms of percentage because when this information was given to us, bago ko hiningi sila or rather hindi ko nahingi yung percentage and I gave them what's the percentage and lahat po ng artists and this is nationwide po, it's a number na very minimal po. Minimal. In fact, ako po dito kasi I just came from OTC po, di ba? Sa Office of Transportation Cooperative. In fact, ako mas tutok ko po dito kaysa sa LTFRB a few weeks ago, halos wala po kaming, or rather, meron naman po konti na nagsasabi nga na mag-withdraw. Pero just to point out, Chacha, yung pag-withdraw nila is not really getting out of the consolidation. It is really transferring to another entity. Oo, dahil siguro nabanggit nyo nga po gusto yun nila kanina. po yun, parang Oo. ganun po yun. Oo. Gaano katagal yung proseso ng pag-transfer nila into a different cooperative? Alam mo, time frame yan ng LTFRB. Kaya nga ako, I verbally said this sa ating mga kooperatiba. Or rather, yung mga napunta ka dito, sabi ko, okay yung decision mo na lumipat, pero sana maabot natin ang deadline. Kasi ang hirap ng mag-withdraw ka, tapos hindi ka makalipat, baka mamaya, pagdating ng April 30, parang nasa labas ka nun, di ba? So it's really important that the process will be fast para if ever ma-accommodate yung pag-withdraw nila, makakalipat naman po agad sila sa gusto nilang kooperatiba. At hindi sila magkakaaberya, come April 30. Tama po yun. Opo. Yusek, puntahan ko lang yung sinabi kanina ni Marval Buena ng Manibela kasi natanong po namin siya kanina dito sa programa kung kailan sila huling nakipag-ugnayan sa LTFRB ukol pa rin dito sa kanilang concern sa jeepney modernization. Ang sinasabi niya, nung huli daw po na nakipagpanayam po yata sila kay House Speaker noong January, after po noon ay wala na daw pong paramdam ang LTFRB o pag-reach out or efforts sa hanay ng kanilang grupo. Ano pong komento nyo ukol doon? Kasi syempre with other groups, hindi natin sure. Baka kasi nakikipag-ugnayan po kayo sa isa-ibang grupo. Ganito muna, I'll touch dun sa grupo na sinasabi niyo po. I remember that we were in Congress. Tapos po nagkaroon ng announcement from Malacanang na magkakaroon na extension sa deadline. And I do believe pumunta po sila sa Office Secretary ni Speaker Romualdez. Nandun po sila LTFRB Chairman Guadis at saka yung mga board members. So after that, I'm not sure kung nag-meet na sila. But I vividly remember what was decided po by the President then and what was talked about. It was more of the extension of the deadline. Extension po, Pero yung mga concerns na nasasabi po nila, kasi there are things that they wanted na babaguhin doon sa ating guidelines, that is something that has to be, i-discuss pa yan, hindi naman ganun kadali yan. In fact, several cooperatives po natin ngayon, nationwide, nagse-set up na po ng meeting sa amin. After the deadline, they would like to meet with us para po lalong ma-improve po, So regarding doon sa grupo na yan, I do believe, I'm not really sure what happened. But I will go to Samodi po, sa Piston po, yung mga kaibigan natin sa Piston. Last year, I remember, siguro we had almost
half a dozen meeting po with Camodi, kasama po even at the level of Secretary Bautista. So they had around 5 or 7 concerns and majority po naayos na. So yun po yung Sige. proseso Pero I think to be really fair to the two groups, yung interest po sa pagko-consolidate, parang doon po kami talaga nagkakaroon ng banggaan or hindi pag-agree po. Sabi ko nga, yun na po ang medyo for both sides non-negotiable kaya deadlock ho dyan anyway, sige po. So sir, sir, ito lang po no, kung mamarapatin po ninyo, alam niyo na po yung concern ng Francisco Motors na kahapon po nakapanayam namin siya at meron siya hinaing sa DOTR at LTFRB dahil hindi po siya sinagot o wala pong paramdam sa kanyang LTFRB doon sa kanyang proposal na maganda po naman ang programa na binabanggit niya, magbibigay ng libreng modern jeepney, at meron pa ho itong libreng maintenance, etc. Pero hindi ito hong superhero program na kanilang proposal at ang LTFRB nga daw po ay despite the instruction of Secretary Bautista, hindi sila binabalikan for the longest time. Yeah, tama Ted, no. Unfortunately, hindi ko narinig yung panayam nyo with Elmer Francisco. But meron po akong awareness sa kanilang concern sa position ng LTFRB kasi ang ginawa ko nga I tried and I got some documents po para maging may clarity po tayo dito. Very true na several meetings po si Mr. Francisco with us. In fact, ako siguro twice na niya na-meet. And I'm sure mas marami po siyang connection or meeting with LTFRB kasi dun po talaga yung concern niya. Ang pinaka-summary po ng alam ko is that he made a proposal to LTFRB. Parang 4 things po yung ni-raise niyang parang gusto mangyari or kung pwede mangyari para maging matuloy yung programa. And I do believe those 4 concerns were addressed isa-isa po, in-address ng LTFRB through their planning and franchising division na umabot po sa level po ata ng board and then this was the basis of answer to Mr. Francisco. So, 4 things na parang hindi pwede or salungat doon sa patakaran ng LTFRB. So, kaya nga parang hindi po pwede maka-accommodate which will go forward na yung special permit po ng hinihingi ni Mr. Francisco. But ang pagkaalam ko, this is parang unofficial, parang may possible na gagawin ata si Mr. Francisco on changing certain things para nga ma-accommodate yung mga hindi pwede sa LTFRB. So nakikita ko dito, Ted, if I may, is that siguro kailangan higit na ko ang sarili ko para maging reality kung ano yung pwede and maybe also maging clear kung ano hindi pwede because after the consolidation, there are a lot of period pa for us with LTFRB and then Mr. Francisco to talk on the concerns na nakikita namin gusto niyang tumulong, ngunit medyo hindi pwede dahil may patakaran susundin ng LTFRB. Siguro po, we will give this priority or chance after the consolidation po para matuloy po yung programa or kaya po ma-accommodate with changes. Sige, so meaning po, mamamagitan kayo, so to speak. Parang ganun, tutulong po. Tutulong kaya nga po, mamamagitan kayo po. para ho, di ba, para ho, kumbaga, ano man ang mga concern na hindi pa pwede, ano ba ang legal na maaring gawin para itong programa, mabigyan ng chance. Ganun po. Opo, okay, sige. Sige po. Well, anyway, sige. Mamaya po, aming kakausapin si Mr. Francisco ulit kasi nakakuha kami ng, ng statement ng LTFRB. Tungkol dito po sa proposal ng Francisco Motors. Pero I'll give you an example, sir. May kasabihan tayo. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, ang daming dahilan. I'll give you an example. Sa sinasabi po ng LTFRB, first, sabi, the LTFRB explained that the proposed route Mary Homes, Caloocan to Santa Monica Shop and Ride Novaliches, Quezon City is not an existing route of ito ho yung Transport Service Cooperative. So sabi nila, hindi ruta yan hindi ruta yan. Opo, sabi ng LTFRB. So hindi ka pwede sa iyong proposal. Pero sa sinasabi nyo ngayon, na mag-consolidate muna kayo, tsaka namin kayo bibigyan ng ruta. Ibig sabihin, kung gugustuhin ng LTFRB,
pwede ho naman din pong pag-aralan yung ruta at bibigyan ka ng ruta. Alam niyo ho yun, Mr. Undersecretary? Yeah. Di ba? I mean, Yeah, kapag sinuri mo Opo. itong kanilang pahayag, isa lang ang masasabi mo dito eh. Ang dami niyong katwiran, pero pwede naman gawan ng paraan kung gugustuhin po ninyo at naniniwala kayo sa programa. Basically po, ganun po ang reaksyon mo dito pag binasa mo ito eh. Lahat ng sinasabing dahilan dito, pwede naman nilang gawin. Ayaw lang nilang gawin. Ganun siguro na po, masahin it's mo. like this, no? Oo. Yung things that, ito lang po, mabilis na po. Yung things that were raised by Mr. Francisco, parang dinikit yan sa rules, hindi pwede, but it means that there could be an appeal or baka mamaya may proseso. There are processes pa po na pwede if Opo. ever ma-accommodate. Pero Opo. LTFRB has to answer po muna base sa kanilang rules po. Yes, Siguro yun lang yes. po yung just to clarify, Mr. Opo, Palot. yes sir. Tama po din po naman na ito yung kanilang sagot ho. But bottom line nga po din dito sa isang programa na gusto magbigay ng libreng modern jeepney. Palagay ko po naman hindi ho siguro ikasasama sa gobyerno na pag-aralan mabuti at isipin kung meron ba hong magagawa na kasi nga pilot testing, di ba? Ang sinasabi, hindi naman to permanente, pilot. Pwede mong baguhin yan, testing yan kung ito ba'y uupra. Anyway, so Yusek, we really appreciate you finding time na ito'y pag-usapan dahil bibihira po ang tulad ninyo na bukas po ang pagkakataon na magpaliwanag sa bayan para maintindihan po ang ginagawa ng inyong kagawaran. Parang sinusuklian ko lang naman po, Ted, yung ginagawa mo. You explain things, kami naman, we explain things. Sometimes we do not agree on certain things, pero at the end of the day, kailangan po magpaliwanagan lang tayo para yung at least to clarify things and then makalma Yes, yung sir. sitwasyon. Yun lang naman po yung ginagawa natin. Yes, sir. Thank you so much po. Salamat na marami, Yusek, at muli kami makikipag-ugnayan. Salamat sa inyo. Good Apo. morning po. Apo, thank you. Si Yusek Andy Ortega. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.